Buenos días, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno, at ngayon pong episode na to ay ating pong tatalakayin ang tungkol sa patuloy na pagtaas ng langis at tungkol sa isang suhestyon o rekomendasyon ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte na kung saan kung siya daw ang masusunod ay maraming options or available remedies kung paano malulunasan ang problema natin sa kakulangan ng supply ng krudo at langis na galing dito sa Middle East. Tingnan natin kung gaano ba ka-epektibo to or parang baliwala itong rekomendasyon na to. Alam niyo po, sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon sa mundo at mga hidwaan dyan sa Middle East, yung gera-gera na yan, para sa iba parang simpleng solusyon lang sa paningin nila na ang paglipat ng bibilhan ng langis ay parang ganun na lamang kadali. Pero ang katotohanan po dyan ay napakamasalimuot nito at mabigat po ang hamon na kinakaharap natin. Hindi po ito simpleng palit lang ng tindahan. Para ka bang bumibili lang ng pabili nga ng coke dyan, ng betchin, di ba? At kung hindi mo kursunada, ilipat ka doon sa kabilang kanto at doon ka bibili ng coke or betchin. Iba po ang sitwasyon natin dito. Ito po ay usapin ng technology. Bilyong-bilyong pisong puhunan. At ito po ay dito nakasalalay ang ekonomiya ng bansa. Ngayon, alamin po natin kung bakit hindi ganun kadali ang paghahanap ng alternatibong supply ng krudo at langis. Hindi po yan basta-basta na kung ikaw ang presidente ay ayoko na sa Middle East, no? Napakamahal ng supply ng langis at krudo dyan. Lipat tayo sa Latin America at dyan ay pwede nating kuhanin ang mga krudo at langis na ating inaangkat dito sa gitnang silangan. So, marami ang nag-aakala na madali lang maghanap ng ibang bibilhan na langis para hindi na tayo maapektuhan ng gulo sa Middle East. Pero alam nyo po, sa totoo lang, hindi ito praktikal dahil marami pong dahilan ang pumapasok dito na kung bakit hindi ganun kadali. So sa ganang akin, dapat pinag-aralan muna ng Vice Presidente bago siya nagbitaw ng ganitong rekomendasyon o solusyon sa ating problema tungkol sa kakulangan ng langis at dito sa mga sources na pwedeng pagkuhanan ng ating langis. Alam niyo po, hindi akma ang ating mga refineries dito sa bansa natin. Ang mga oil refinery natin sa Pilipinas ay nakadesign po yan para sa partikular na uri ng langis na galing mismo sa Middle East. So, kasi dumadaan sa proseso yan no? Sa refinery. So, hindi basta-basta kukuha ka na langis sa ibang bansa kung iba namang uri or kalidad ng mga krudo at langis na makukuha mo sa ibang bansa. Parang sa ano yan sa sasakyan na diesel. Kung ang gamit mo diesel, hindi mo ito mapapatakbo kung gasolina ang ilalagay mo dito. Ay definitely sira yung sasakyan mo. Diesel, tapos nilagay mo ng gasolina. Ngayon, kung kukuha tayo ng langis sa ibang bansa, gaya ng Latin America, may mga nagpuproduce ng oil dyan, kailangan nating ipagawa o baguhin ang ating mga makina at pasilidad. Napakamahal po nito at hindi agad-agad magagawa sa maiksing panahon. So, yan ang unang-unang problema kasi yung krudo at langis na ini-import natin sa Middle East, hindi magmamatch yung ating facility kung sa Latin America tayo kukuha. Pangalawa, napakamahal ng gasto sa pagbiyahe. Ang pagkuha po ng langis mula sa malalayong bansa gaya ng Amerika or Latin America ay nangangahulugan ng mas mahabang biyahe ng mga barko. Siyempre, parang sumakay ka lang sa jeep, di ba? Kung galing ka ng Green Hills, pupunta ka ng Quiapo or Divisoria, mas mahal ang pamasahe ng Divisoria kumpara sa pamasahe sa Quiapo. Mas mahaba, mas mahal. Mas maiksi, mas mura. Ngayon, dito din sa sitwasyon ngayon, dahil mas malayo, mas malaki ang magagastos sa krudo ng barko. Siyempre, yung tagal ng biyahe niyan, may mga overhead expenses involved yan. So, kahit na mas mura ang presyo ng langis sa ibang bansa, magiging mas mahal pa rin ang presyo pagdating sa Pilipinas dahil sa taas ng gastos sa pagpapadala
yung shipping cost niyan, no, hindi libre yan. Nadadalhin dito basta-basta sa Pilipinas. May gastos na involved yan. Negosyo yan, no? May shipping cost. So, para sa akin, yung sinabi ng Vice Presidente kanina sa anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ay hindi po solusyon, kundi posibleng maging karagdagang problema ng ating bansa. So, sana pinag-aaralan ng gusto bago magsalita ng gano'n. Ewan ko ba, dapat sa laki ng opisina, sa dami ng tauhan mo, dapat pinare-research mo yan. So, dahil sa mga technical na hadlang at mahal na gastos sa transportasyon, ang paglipat ng source ay hindi solusyon. Maaari pa nga itong maging cost o sanhi ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa halip na bumaba, definitely tataas pa ang presyo. Bakit? Gumastos ka sa bagong facilities. Magdadagdag ka ng gastos pagdating sa shipping cost. Napakalayo ng other sources kasi Middle East medyo malapit-lapit kung ikukumpara sa ibang sources ng langis. So, ano yung dapat natin gawin? Dahil hindi tayo basta-basta makakalipat ng bibilhan ng krudo, ng langis, ang mas magandang paraan ay bawasan ang ating pagdepende sa langis. Matagal na po yan sinasabi din ng ating Pangulo sa mga maraming speeches niya sa iba't ibang lugar na gusto niya bawasan natin ang ating dependency sa fossil, no, sa langis. At ang gusto actually ng ating Pangulo ay gumamit ng ibang klase ng enerhiya. Mas palakasin ang paggamit ng renewable energy gaya ng solar, no, ng hangin at ng tubig. Yan, mga sources yan ng mga renewable energy. At patuloy tayo maghanap siyempre ng sarili na nating langis dito sa teritoryo natin. So ipagpapatuloy yung pag-explore or paghahanap ng sariling supply ng enerhiya sa loob ng ating bansa. Isa pa, siyempre kailangan natin magtipid. Magkaroon dapat tayo ng mga programa na nagbabawas sa pagkonsumo ng langis sa ating mga sasakyan at pabrika. Pero itong nangyari na ngayon sa atin na itong giyera sa Middle East, parang nagkakaroon ulit tayo ng bagong ng new normal. No? Marirealize natin na kung may mga trabaho pwede naman gawin sa bahay na lang dahil unang-una nakakatipid ang empleyado, nakakatipid sa pamasahe, nababawasan yung konsumo sa mga gasolina at sa langis. At siyempre, yung paggamit pa rin ng kuryente. Kung ang empleyado nasa opisina, gastos ng aircon, ng ilaw, ng tubig, lahat yan. So, kung yan ay matitipid, so bumabawas ang ating konsumo sa krudo at langis sa gasolina. Sa madaling salita po, ang paghahanap ng bagong bibilhan ay hindi madaling gawin at hindi siguradong makakatipid tayo. Ito po ay isang komplikadong usapin na nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa logistics, sa economy, at infrastruktura. Mga aspetong hindi basta-basta masusolusyonan sa isang pahayag lamang, sa isang interview. Dapat sa ganyan, pinag-aaralang mabuti. Abay, kung ganyan ang mangyayari sa atin at yan ang gagawin natin, abay, imbis na gumanda ang takbo ng ating ekonomiya, ay baksak tayong lahat. Di ba? Nagka-leche-leche na. Ang tunay na kalayaan at seguridad ay wala sa paglipat ng supplier, kundi na sa pagpapalaya sa ating sarili mula sa pagkaalipin sa imported na langis. Ngayon, oras na po para tumingin sa hinaharap, sa sariling yaman at sa malinis na enerhiya, yung renewable energy, para sigurado ang kinabukasan ng bawat Pilipino. So kayo po ang tatanungin ko, mga amigos, mga amigas. Sa inyo po bang palagay, handa na ba ang ating bansa na lumipat sa mga renewable energy sa mga susunod na taon? So dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Magandang araw po sa inyo lahat. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your